Dumami pa ang mga nagsilikas kasabay ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Maging ang mga nakatira lampas sa 6-kilometer permanent danger zone, umalis na rin. At live mula sa Legazpi City, Albay, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, bakit daw pinalawak pa yung evacuation efforts? Yes, Mayan, sinamantala kasi ng mga residente maging ng lokal na pamahalaan na magsagawa ng preemptive evacuation bukod kasi sa pag-aalboroto pa rin ng Bulkang Mayon ay nagbabanta naman ng pag-agos ng lahar, bunsod ng mga pag-ulang ibabagsak ng Bagyong Ada dito sa probinsya. Bit-bit ang iilang mga gamit, dali-daling isinakay ang mga residente sa mga truck ng militar na umikot ngayong hapon sa Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay. Lahat sila idiniretso sa evacuation center. Mapabata hanggang senior citizen, dahan-dahang inaalalayan pababa ng truck. At kahit gabi na, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga nagsisilikas. Sa kabuuan, aabot sa 2,000 residente mula sa Barangay Masarawag at Manilila ang mga nagsilikas mula sa bayan ng Ginubatan. Lampas na sa 6-kilometer permanent danger zone ng nag-aalborotong Bulkang Mayon ang kanilang tinitirhan. Pero kinailangan pa rin nilang lumikas sa banta naman ng lahar. Nakataas na kasi ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Albay dulot ng Bagyong Ada. Dahil dito, kanya-kanyang latag muna ng trapal ang mga evacuee. Yan ang magsisilbi nilang higaan sa malamig na semento. Kabilang sa lumikas ang pamilya ni Nanay Sonia. Ayaw daw niyang maulit ang dinanas sa Bagyong Reming noong 2006 kung saan natrap sila dala ng mataas na tubig at lahar. Nung mahina lang ang ulan, walang bagyo, lakas na ng tubig, doon sa kalsada mismo dumadaan. Kasi doon sa amin, sa daanan namin, hindi kami makadaan. Agad namang naghanda ng panghapunan ang Alagang Kapatid Foundation para sa mga evacuee. 1 linggo na rin sila nag-iikot sa mga apektadong lugar dito sa Albay para mamigay ng mga N95 masks at maghatid ng mga masustansyang pagkain. May sineset up din silang TV sa evacuation center para malibang kahit papano ang mga kapatid nating Bicolano. Sa ngayon, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Nagbubuga pa rin ito ng lava dome at lava flow habang nakikita pa rin ng banaag o crater glow mula sa bulkan. May mga naitatala pa ring pyroclastic density currents o yung paggapang ng uson sa dalisdis ng bulkan. Sabi ng provincial government ng Albay, posibleng umabot sa 10,000 residente ang kailangang ilikas para mailayo sa banta ng lahar. Sapat naman daw ang kanilang mga evacuation centers, pero kailangan pa rin daw nila ng suporta mula sa national government. Ang tinatakutan talaga natin ngayon yung kung mag-full scale ito ng alert level 4, alert level 5, we have really to stop the school dahil majority ng mga school building natin magagamit yan because you're now talking of about 70,000 individuals or more than 13,000 families. Mayan, kumpara nitong mga nakarang araw, balot ng ulap itong pinaka-Bulkang Mayon kaya hindi talaga matanaw o makita yung ilang mga volcanic activities na nangyayari dito gaya nga ng pagbuga ng lava flow at lava dome mula sa pinakabunganga ng naturang bulkan. Kasabay naman ito, nagsuspindi na ang provincial government ng Albay ng klase in all levels, both public and private, simula bukas maging sa araw ng Sabado. Habang sinuspindi na rin ang paglalayag ng mga sea vessels dito sa ilang bahagi ng Albay Province na apektado ng signal number 1 na status dahil nga sa Bagyong Ada. Mayan. Okay, maraming salamat, Mon Gualvez. Ingat kayo ng iyong team mo dyan. Mga kapatid, Mayan Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.